Mga kabayan, maituturing na isang pagkakamali at pinagsisisihan na mag-asawang Sara at Carly Diskaya ang ginawa nilang paglalantad at pagmamayabang sa social media para sa kanilang mga ari-arian at marangyang pamumuhay. Sa ngayon kasi ay nakatutok ang atensyon at galit na taong bayan sa mga kongresman, mga opisyal ng gobyerno, kabilang na ang DPWH at maging sa mga kontraktor na nakakakuha ng mga flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan ay nabunyag ang katakot-takot at nakakakilabot na malawak ang korupsyon. Isa ang pamilya Diskaya ang umamin na naging masagana ang kanilang buhay at naging bilyonaryo simula nang pasukin nila ang pagiging kontraktor sa DPWH. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Ayan, okay. Paano yan? Yes. Paano kayo nakapasok doon? Bali, nakapasok kami doon, nag-bid lang, at saka ang opportunity at ginanda lang namin po ang gawa namin, tuloy-tuloy. Maliit na project to? Maliit lang po, hanggang lumaki, hanggang nagtuloy-tuloy po ang mga experience namin. Sa isang vlog ni Julius Babaw, masayang ipinagyayabang ng mag-asawang Diskaya ang mga mamahaling sasakyan na kanilang nabili sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan ay nasa 40 units na at may kabuuang halaga na mahigit 1 bilyong piso. Ito sa baba, parang personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 30 plus? 40. Mga 40 plus? Ano-anong klase mga sasakyan to? Usually gusto namin yung mga SUVs para kasi 4 yung mga anak namin. Isang sakayan lang kami lahat. Parang nasa isang sasakyan kami. Oo, nagagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na nga. Hindi na nga, kasi dami. Ayon kay Sara Diskaya, karamihan sa kanilang luxury cars ay nabili sa ibang bansa gaya ng Amerika. At ang isa pa nga dito ay walang mabibili sa Pilipinas. Ang lahat ng mga naggagarbuhan nilang sasakyan ay galing sa pagiging kontraktor nila sa DPWH. Ano klase mga kotse to? Describe mo sa amin. Okay, so mostly American car siya. So ito yung Cadillac, white and black. Ito yung sports niya, sports edition. Version. Yes. Ito, nakita ko to, sinerge ko talaga sa ano to. Walang ganito sa Philippines. Nasa YouTube? Oo, na-search ko. Grand Wagoneer, parang Jeep. So wala siya dito, walang ganito sa Manila. May isa yata kumuha, pero nag-iisa lang itong kulay na to. Galing saan to? Pinaship ko from the US. From the US. It's an American car. Yes, it's an American. Kahapon lamang ay may natuklasan ng isang media na sekreto o hidden agenda ng mag-asawang Diskaya, kung saan ay patunay lamang ito na masasabing lantaran ang ginagawa nilang panluloko hindi lang sa taong bayan, kundi sa ating gobyerno. Ayon sa ulat, umabot ng mahigit 31 bilyong piso ang kabuuang halaga na nakuhang project ng mga Diskaya sa loob lamang ng 3 taon. Iisa ang address, iisa ang auditor at iisa ang pamilya. Yan ang natuklasan ng inyong Billionaire News Channel sa 8 korporasyon na pag-aari umano ng pamilya Diskaya. 9 na korporasyon ang umano'y linked sa mga Diskaya. Ayon yan kay Pasig City Mayor Vico Soto. Ang 9 na kumpanyang ito nakakubra ng halos 31.6 billion pesos sa loob ng 3 taon o katumbas ng halos 6% para sa buong pondo ng bansa sa flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Dahil dito, ayon sa mga eksperto, nahaharap sa iba't ibang violation ang mga kumpanya na pag-aari ng mag-asawang Diskaya, kung saan ay may mabigat na parusa, nakatumbas ito sakaling mapatunayan ang mga aligasyon. We will be able to determine accountability on the first hearing alone, no, dito po sa ghost projects at kahit po doon sa 2 substandard projects po sa Kalumpit, Bulacan, kasi malinaw naman ho kung sino ho yung kontratista na involved po dito, malinaw ho kung sino ho yung mga DPWH engineers at officials na involved po dito. So gusto natin maipakita yung agarang action din eh. Sa ngayon ay magsasagawa ng investigasyon ng Kamara kaugnay sa issue ng mga ghost flood control project sa bansa. Pero inalmahan ito ng ating mga kababayan kung ang Kamara ang mag-iimbestiga at hindi ang isang independent body. Ayon kay Coach Oli, isang political blogger, walang magiging saysay ang gagawing investigasyon dahil ang pinuno mismo ng Kamara na si House Speaker Martin Romualdez Jr. at Saldico ay mga kasabwat at nagmamay-ari din ng mga kumpanya na kumukuha ng kontrata sa flood control project ng gobyerno.
Lumabas na yung kalokohan ng mga congressman. Duterte pa rin ang binabanggit ninyo. Hindi nyo mabanggit si Saldico. Hinahanap na ng taong bayan, asan si Saldico? Hinahanap na ng taong bayan, asan si Tambaluslus? Hindi na lumalabas. They are the one indirectly. Di umano na connected. Kapatid nila, sila, mga congressman. Yung iba, hindi po lahat. Mga kontraktor. Sila may-ari ng mga construction business na merong proyektong flood control. Tapos hindi nyo binabanggit. Tapos gusto nyo paniwalain kami na kayo dapat mag-imbestiga kasi kayo fair. At ang binabanggit nyo, Duterte, talagang anong tingin nyo sa taong bayan? Kalokohan? Anong tingin nyo sa taong bayan? Tanga? Naglulukohan ba tayo? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung magkakaroon ng investigasyon kaugnay sa controversial na issue ng Ghost Flood Control Project sa bansa at pamumunuan ito ng mga congressman, naniniwala ka ba na magiging patas ang isasagawang pagdinig at may mga mapaparusahan kaya ng mga big fish at buwaya na sangkot sa maanumalyang issue? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Siyam na korporasyon ang umano'y linked sa mga diskaya. Ayon yan kay Pasig City Mayor Vico Soto. Ang siyam na kumpanyang ito nakakubra ng halos 31.6 billion pesos sa loob ng 3 taon o katumbas ng halos 6% para sa buong pondo ng bansa sa flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Pero sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa SEC files na inupload ng Philippine Center for Investigative Journalism, ang mga korporasyong ito na bilyon-bilyong piso ang mga kontrata tila iisa ng address. Ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na may mahigit 7 billion pesos worth of contracts matatagpuan sa 785 J. Pueblo Street, Barangay Bambang, Pasig City. Ang St. Timothy Construction Corporation na mahigit 7 billion pesos din ang nahawakang kontrata matatagpuan naman sa 793 F. Manalo Street Corner, J. Pueblo, muli sa Barangay Bambang, Pasig City. Ang mas maliliit na discaling companies naman tulad ng St. Gerard Construction, Amethyst Horizon Builders, Waymaker General Contractor at Elite General Contractor and Development Corporation, tila iisang building lang ang address sa 792 F. Manalo Street Corner, J. Pueblo, Barangay Bambang, Pasig City, katabi lang ng St. Timothy Construction. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa mga dokumentong ito, napag-alaman namin na tila iisa lang ang auditor ng lahat ng kumpanya na link sa mga diskaya. Isang CPA lawyer na nagngangalang Conrado Conrad Briones. Sa pagsusuri pa ng aming team, napag-alaman namin na tila pinaghati-hatian lang ng mga discaling companies ang kanilang mga kontratang nakukuha sa Metro Manila, Ilocos Norte, Bulacan, Laguna at Oriental Mindoro. Ayon sa aming mga kinonsultang legal experts, posible itong mag-violate sa ilang mga batas tulad ng Government Procurement Reform Act at Philippine Competition Act sakaling mapatunayan na nagkaroon ng bid rigging. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, magkakaroon ng isang congressional hearing sa September 2 bilang parte ng investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control project sa Bulacan. Ito ay matapos magalit ang Pangulo sa ilang palpak na proyekto, kabilang na ang isa na hawak ng mga diskaya. We will be able to determine accountability on the first hearing alone, no, dito po sa Ghost Projects at kahit po doon sa dalawang substandard projects po sa Kalumpit, Bulacan. Kasi malinaw naman ho kung sino ho yung kontratista na involved po dito. Malinaw ho kung sino ho yung mga DPWH engineers at officials na involved po dito. So gusto natin maipakita yung agarang action din eh. Sinubukan namin. Nako po, breaking news! Mga kababayan, ito na po ang bago nating balita. Malupit na birada. Grabe po itong mga natatanggap ng mga Nepo babies o yung mga tinatawag na mga scholar ng bayan. Kasi nga po, itong mga anak ng mga politiko, na mga anak ng kontraktor, kanilang pinagyayabang yung kanilang mga magagarbong mga pamumuhay. Merong mga private jet, mga Hermes na nagmamahalan, Rolex, mga condo unit na milyon-milyon ang halaga.
At pag kumain po at tumibog ito sa mga pang-elitistang mga restaurant, barya-barya lang po ang 760,000 pesos. Na kung tutuusin mo mga kababayan, sa karaniwang Pilipino, may kaya ka na nun kung may savings ka na 760,000. Pero sila mga kababayan, talagang isang tsibugan lang. At talagang kanilang pinagyayabang at nangiinggit po sila. Itong mga pera na ito ay galing pala di umano sa pera ng kanilang mga magulang sa pamamagitan ng pangungurakot. Nako po mga kababayan, ang tanong po ng bayan, itong mga nepo babies na ito or anak ng mga politiko or mga kontraktor na nagyayabang po sa social media na talagang pinapakita nila yung kanilang magagarbong pamumuhay, pwede ba itong makasuhan mga kababayan? Pwede ba silang madamay para managot sa batas? Dahil yung kanilang mga magulang o kanilang mga kamag-anak, itong mga pera na ito na galing sa atin na pera ng bayan sa flood control, ginagasto nila na walang kahirap-hirap. O kita nyo po mga kababayan, ang lupit. Dahil po sa 4 na letra, akala po nila itong pag-amin nila ng kanilang pagyaman at pagiging bilyonaryo, ito yung magiging daan para makilala sila at hangaan. Pero mga kababayan, isa pala itong pagkakamali na kanilang nagawa. Dahil po, itong ginagawa po nila na ito para mabilang po sa alta syudad ng mga mayayaman, talagang walang humpay nilang pinagyayabang yung kanilang magagarbong bahay, mga gamit, bilyones ang asset. Ito pala isang pagkakamali. Dahil kung hindi nila inamin na umayos ang buhay nila nung nagsimula silang maging contractor ng DPWH, hindi sana sila binabash, hindi sana sila namumura. Kaya ngayon mga kababayan, forever shameless or shameful to the family na ang pinagkukunan nyo ng inyong mga pera ay katas ng pangungulimbat ng pera ng bayan. Grabe po ang mga sinasabi ng mga netizen, minumura. Minumura po ang mga ito mga kababayan kasi ang yayabang naman kasi mga kababayan, nagkalubog-lubog na po tayo tapos sila naman pag kumain 760,000, isang tsibugan lang sa mamahali na restaurant. Tayo po, pag ganun na ang pera natin nasa middle class na po tayo mga kababayan, pero sila grabe sila gumasto. Nakakaiyok po ito. O kita nyo po yung mga nepo babies ha. Ito po si Enciso Sisters, si Jella Alonte, Jamie Cruz, grabe mga kababayan. At itong si Claudine ko na isa rin sa mga nag-delete ng mga social media account niya. Lalong-lalo na po itong kanyang YouTube account na merong 300,000 subscribers na dati pong hinahangaan dahil po tila nagbibigay daw ng inspirasyon ito. Pero mga kababayan, manaka-naka, nalaman po na itong si Claudine ko connected po sa mga flood control issue. Si Saldi ko po, yung kanyang uncle, at yung nanay niya di umano ay isang big time na contractor. At si Saldi ko po, mga kababayan, pagmamay-ari niya ang SunWest Construction na firm na nakakuha po ng mga bilyones na budget sa flood control issue. Halaka mga kababayan. Ano ba yung sinasabi ng mga comment? Yung ibang nakaw na nasa leeg na ang lapad Nepo baby meaning sila po yung mga nepotism na wala namang hirap pero nakikinabang sila sa pera ng taxpayer ng bayan. Yun po yung mga nepo babies. Isali si Hart. Nako, si Hart, hindi ito makaligtas si Hart. Dahil asawa niya po si Chis Escudero dito. O, kita niyo po ha, yung mga presyo ng Hermes nila.
million po ito. Ano bang sabi ng mga comment, mga kababayan? Joe about the bilyar, tahimik hanggang ngayon. Si Camille, na sana madinig natin boses niya. Ako, nepo babies din yun, mga kababayan. Pero ngayon, senador na. Di ba, anak yan ng mga bilyar, bilyonaryo. Nako, yari po ang mga ito. Wag papatayin ang issue. Walang na-hold na accountability, our time to call them out. Nako po. Shame on them forever. Yan ang sinasabi po mo. Ayan, no? Sinong nagsabi ng mga name please? Ayan, no? JL Masarap. Imagine, nagpa-interview sila. 7 million na figurine. Nako po. Grabe, mga kababayan. New Gen, Nepo, wala pa din dating na diktador. Yung isa, senado namang isa, low-key lang pero mas matindi yung presidente. Nako po, ang presidente. Nepo babies. Kailan babawiin lahat yan? Ala ka. Napakalupit ang mga comment. Nako po. I don't think dahil sa kahihiyan, deactivated, hindi kasi sila tatalaban ng hiya. Ewan ko lang. Batlaya pa din, sir. Nako po. Kaya pala madaming gustong maging politician, yumayaman. Nako po. Ngayon, alam nyo na ang iboboto nyo. Yari ang mga kababayan. No? Ang tanong, kung may kahihiyan ba ang mga ito, mga walang iya? Mga kababayan, isang kainan, 759K. This is a Claudine ko coded. Naku po, mga kababayan, alam natin yung si Juliana, itong si Juliana Villapuerte, mga kababayan, di umano ay anak ng politiko ito. Mga kababayan, sino ba itong si Juliana Villapuerte? Juliana Villapuerte. Parents. Sino ba mga parents ito, mga kababayan? Nako po, mga kababayan, ito po. Di umano, mga kababayan, ang mga parents ito ay mga politiko. Kaya pag kumakain, 759K. Parang Claudine ko lang. Normalize public shaming and corrupt politician and their family. Shamelessly flaunt our tax money. Only protects those who fail us. Voices shame them. Post them the hard question and demand from our leaders. We don't deserve a minimum wage. The fact na mas maganda pa siya. Ha ha ha. Grabe, mga kababayan. Nanginginig daw sila sa bayaran. Alaka. Barya lang pala ito. Please mag-ingay din tayo sa Facebook. Alaka. Di umano, mga kababayan, na itong Juliana Palermo na ito, malaklaw din ko ito. Kasi, allegedly po, anak ng politiko ito. Mga anak ng politiko, yun yung mga kababayan, yun yung nagsisirculate, ha? Hindi ko ma-confirm kung talagang anak ng politiko. Ayan, Miguel Luis Villafuerte. His father is Luis. Alaka, mga kababayan. His father is Luis Raymond Villafuerte, who served as governor from 2004 to 2013, while his paternal grandfather, Nelly Fabis Villafuerte, is former member. Alaka, mga kababayan. Iyon ang sabi ng research natin. Alaka. Nako, Claudine ko, is that you? Is that Kate Jalipa? Alaka. Kawawa naman si Claudine ko. Nako, mas mayaman pala ang mga ito. Kawawa naman daw. Maganda pa si Lods Kate kesa kay Claudine ko. Haha, ganyan mga mother. Hahaha. Grabe, maliit lang talaga 1 billion sa kanila. Halaka. Nakaka-inspire na makita na may mga nagsasalita laban sa korupsyon. Ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Hope tama siya kasi feeling ko the courage and the wisdom to see the truth. Halaka. Naku po. Grabe na ito. O mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Pa-share-share na po tayo sa mga panahong ito.
Kailangan po tayo makisama sa nangyayaring ito. Laban po natin lahat ito. Lahat po ng mga Pilipino may ambag sa kanilang ninakaw na pera. Mga bilyon-bilyon na kanilang ginagasta. Ay pera po natin lahat yan, mga kababayan. I-share po natin ito. Panahon na po para magkaisa ang mga Pilipino sa mga politiko na buwaya na lalong nagpapahirap sa mga Pilipino. Tulungan po natin ang ginagawa ni Senador Marcoleta